Natin si Preacher GB. Siya po ang magdala ng mensahe ngayong gabi. Amen. Tayo po tumayong lahat at hindi na po tayo masyadong magpapakatagal pa. Amen. Alam ko po ay marami na tayong narinig. Kaya na lang po ito tawag dun sa pagkain, dessert. Amen. So buksan po natin ating Bible, Acts chapter 16. Salamat po sa privilege na muli po makapagatid ng salita ng Diyos ngayong gabing ito. Amen? Amen. Acts chapter 16, verse 6 to 15. Magkaroon po tayo ng responsive reading. I read verse 5. I read verse 6. Kayo po verse 7 hanggang makarating po tayo sa verse 15. Amen? Are you there? Amen? Amen. Amen. Verse number 6. Now when they had gone throughout Phrygia and the regions of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. And they passing by Mysia came down to Troas. And after he had seen the vision, immediately we endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. And from thence to Philippi, which is the chief city of the part of Macedonia and a colony, and we were in that city abiding certain days. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Household, she besought us, saying, Ye have judged me to be faithful to the Lord. Come into my house and abide there. And she constrained us. So, etong Sunday po is our last Sunday for stewardship. At ngayong gabi din po ito, yung ating opening for mission emphasis. Amen? Amen. Kaya title po ng ating message tonight, The Plan for God for Mission. The Plan for God for Mission. Tayo po mag-pray. Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa mga fellowship. Salamat po sa mga programa na nangyari po ngayong maghapon. Salamat po sa inyong mga anak na nag-involve, naging bahagi, at ito po ay part ng aming spiritual life upang lalo pa po kaming lumago sa aming buhay Kristiyano, Panginoon. Salamat po sa kalakasan na pinagkaloob nyo, and pagpalain nyo po ang mensahe na ito, maging encouragement na kami po ay maging bahagi, Panginoon, sa pagbibigay, maging bahagi po kami sa pag-aakay ng kaluluwa upang marami pa po maabot na kaluluwa, maligtas at makakilala po sa inyo. At patawad po sa nagawa naming kasalanan. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po makaupo na. The importance of mission. Na po, gaano po ba kahalaga ang mission o pangangaral ng salita ng Diyos? Amen. Una-una po. Amen. Unang-una, sabi po ng Luke 19:10, For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Amen? Amen. Ang unang missionary na bumaba po dito sa lupa ay wala na po iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. God sent His only begotten Son. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. He sent His Son to save us. Amen? Kaya nga po, isang mahalaga nakita po natin the importance of message. Amen.
Amen? Ang kahalagahan ng mensahe. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, sabi po ng Biblia dito, "The God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them." Bakit kailangan po nating magbahagi ng ebanghelyo? Amen? Bakit kailangan mag-soul winning? Bakit kailangan nating humayo at mangaral ng salita ng Diyos, lalo na po patungkol sa kaligtasan? Because the people are blinded. Amen? Ang mga tao po ay sila po ay blinded by Satan. Amen? Kaya nga po napakahalaga na tayo po bilang isang mananampalataya, tayo po yung maghahatid sa kanila ng katotohanan. Amen? Kaya nga po, sabi po dyan sa verse number 4, "Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them." And not only the importance of message, but the importance of messenger. Kailangan mayroong magdadala ng ebanghelyo. In verse number 6, "For God, who had commanded the light to shine out of darkness, had shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ." Sino po maghahatid sa kanila ng katotohanan? Wala na po iba kundi tayo pong mga mananampalataya. Tayo po tunay na nakatanggap ng ebanghelyo. Amen? Bakit kailangan po bakit po mahalaga ang mensahe? Bakit mahalaga po ang mga ngaral? No, wala na po sa panahon natin ngayon ay maraming pong naglipa ng mga false prophet. Amen? At hindi lamang po yun. Ang nakalungkot, marami po ang nadideceive ng mga false prophet. Amen? Amen? Kaya nga kung ang tao po ay sila'y blinded, hindi nila makita ang katotohanan, mapapasama sila sa mga false prophet na ito. No, lalo na po ngayon yung balitang-balita ngayon, no? Na yung Socorro, Surigao, no? Almost 4,000 na mga followers ni Senior Aguila na napaniwala niya po na ang mga tao na ang mundo ay magugunaw na at ang kapihan lang ang matitira sa mundo. Kaya iwan nyo na yung mga bahay nyo at umakyat na kayo sa mundo. Amen? Amen. Pero mo yan, mapaniwala po nila yung ganong karaming tao. Amen? Kaya nga, kung walang magdadala sa kanila ng katotohanan, walang magdadala sa kanila ng salita ng Diyos, eh yung mga false prophet po, gagamitin nila ang salita ng Diyos upang baluktutin yung katotohanan. Amen? Kaya po dito sa ating binasa, mga kapatid, sa Acts chapter 16, may kita po natin dito na sila Apostol Pablo ay sila po'y abala sa pangangaral ng salita ng Diyos, at hindi lamang po sila abala sa pangangaral ng salita ng Diyos, kundi sila po'y abala sa pagtatayo ng mga simbahan. In verse number 5, "And so were the churches established in the faith and increase in number daily." Amen? Lumalago ang gawain ng Panginoon. And sila po ay nagkaroon ng desisyon, o sila po ay nagkaroon ng plano na sila po ay pumunta ng Asia upang ipangaral ang salita ng Diyos. But in verse number 6, "Now when they had gone throughout Phrygia and the regions of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia." Amen? Amen. Sila po ay nagpaplanong pumunta ng Asia upang ipangaral ang salita ng Diyos, but the Lord allowed them not. Hindi sila pinayagan ng Panginoon. Because
God has something special place for them to share the gospel. Amen? Kaya nga po, when the Lord changed the direction, God will open something for us. Amen. And we will see a new opportunity, a new blessing, privilege to perform His will. Amen. Amen? May panahon po talaga sa buhay natin na minsan ay nagbabago. Yung plano natin, yung desisyon natin, ay hindi nangyayari. Meron palang ibang plano ang Diyos. Amen? Kasi minsan, pagka hindi binigay ng Diyos, hindi natuloy yung plano po natin, hindi natin natanggap yung pinagpipray natin, ay minsan tayo po nadi-discourage. Tayo ay nalulungkot. Panginoon, maganda naman yung hangarin namin, bakit hindi natuloy? Kung may eroplano po ito, Panginoon, meron na po kaming ticket going to Asia. Pero hindi nyo po kami pinayagan. Amen? Kasi nga, may ibang plano ang Diyos. That's why we need not to be discouraged if our plan did not work and accomplish. Kaya nga po, ano sabi sa Psalms 18 verse 6? Ano sabi ng Bible sa Psalms 18 verse 6? Through desire a man, having separated himself, verse 18 verse, Psalms pala, Proverbs nabasa ko po. Psalms 16, 18 verse 3. And 18 verse 3. Ano sabi po ng Biblia po dito? Psalms 18 verse 3. Sabi niya, verse number 2. The Lord is my rock and my fortress, and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower. Amen? Ibig sabihin po mga kapatid, maaari may plano tayo. Maaari may gusto tayong gawin. Meron tayong magandang plano, pero we believe na merong mas magandang plano ang Panginoon. At dito po sa ating pinasa, amen? Sila po ay nagpaplano pumunta ng Asia para ipangaral ang salita ng Diyos, but the Spirit suffered them not. Hindi sila natuloy. Amen? Kapag may mga bagay na hindi natuloy po sa buhay natin, we need not to be discouraged. Number 1. Amen? Anong sunod na mangyayari kapag may plano tayo, may gusto tayo na hindi nangyari, pero may ibang plano ang Panginoon? Number 1, ang Diyos po ay magbibigay ng open vision. Amen? What is vision? Vision means able to see the plan of God. Pag sinabing vision po, able to see the plan of God. Amen? Kaya nga po, hindi sila natuloy sa kanilang plano, but verse 9, ano sabi sa verse 9? And a vision appeared to Paul in the night. Amen? There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, Come over into Macedonia and help us. Amen? Ano po ang nakita ni Apostle Paul na vision? The Lord opened a new place. Ano pong place yan? Macedonia. Amen? Ayon sa pag-aaral, ito po ay sa Europe. Amen? Isang city. No po? Dito ay ang Philippi. No po? A new place. The Lord opens a new place. Come over Macedonia. Amen. Not only the Lord opens a new place,
the Lord opens a new people. Ano po sabi sa verse number 9? There stood a man in Macedonia. So, merong vision, gabi, amen? May pinakita ang Panginoon na vision kay Apostle Paul. Mayroong isang tao sa lugar ng Macedonia at meron po siyang problema. The Lord opens a problem. Anong problema ng taong ito? Sabi dito, come over into Macedonia and help us. Help us. Amen? Sometimes, God shows something to us to see the need of people. Amen? Minsan po, merong pinapakita ang Diyos sa atin na isang bagay upang makita natin yung pangangailangan ng tao. Yes, meron silang plano sa Asia, meron silang magandang plano doon sa kanilang mission journey, pero merong pinakita ang Panginoon. Amen? Amen? They need somebody to help them. They need somebody to rescue them. Amen? Anong sigaw po ng taong ito? Come into Macedonia and help us. Yan po ang prayer ng taong ito. Pumunta kayo sa Macedonia at tulungan nyo kami. Amen? Sabi ni Apostle Paul, ito pala yung plano ng Diyos. May mga nag-aabang na kaluluwa sa lugar ng Macedonia. Amen? Amen. Kaya nga po mga kapatid, may kita po natin dito na pinakita ng Diyos yung kanyang vision kila Apostle Paul na ang mga tao po doon sa Macedonia, they need somebody to tell them about the Lord Jesus Christ. Amen? Ganon din po tayo bilang isang mananampalataya. Meron pong pinapakita ang Panginoon na vision sa atin. Amen? Amen? Sabi ng Panginoon, sharean mo to. Meron ka pang kasama sa bahay na hindi pa ligtas. Amen? Meron kang classmate na kailangan mong bigyan ng tracts. Amen? Ilang buwan na lang, mag-iwalay na kayo and ibang school naman siya o mag-ibang section na siya at hindi mo pa rin siya nababahagian ng salita ng Diyos at ang Panginoon nagbibigay sa iyo ng vision na ibahagi mo sa Kanya ang Ebanghelyo. Amen? No po? Una-una po, paano po natin malalaman ang vision na galing sa Panginoon? Pag sinabi pong vision, able to see the plan of God. Amen. Paano po natin malalaman yung vision ng Diyos sa buhay natin? Wala na pong iba kundi itong salita ng Diyos. Di na po natin kailangan abangan o intahin pa yung nangyari kay Apostle Paul. Amen? Na merong isang tao na nagmamakaawa, come into Macedonia and help us. Amen? Sinasabi ng salita ng Diyos na ito, kailangan natin ibahagi ang kaligtasan. Yun na po ang vision. Amen. Every time na yung pastor natin nangangaral ng salita ng Diyos, sinasabi na ng Panginoon sa atin kung ano ang vision ng Panginoon sa atin. Amen. At ano pong ginawa nila Apostle Paul? After nilang matanggap yung vision galing sa Panginoon, in verse number 10, and after he had seen the vision, ano po sabi? Immediately, we endeavored to go into Macedonia. After they received the vision from God, anong munang ginawa nila? Ano pong sunod na ginawa nila? They endeavored. Ano po ibig sabihin na endeavored? Means to try hard to do.
or achieve something. Pag sinabi pong endeavored means to attempt to do something. Ibig sabihin, nung matanggap nila yung vision, nung matanggap nila yung panawagan ng Panginoon, hindi na po sila nagdalawang isip. Amen. Hindi na po sila nagantay pa na matagal na panahon. They endeavored to go into Macedonia. Amen? Minsan marami na pong pinapakita ang Panginoon sa atin na pangitain o nais ng Diyos ipagawa sa atin. Minsan, nagdadalawang isip pat po tayo. Amen? Pinapasyaran ba ng Panginoon to sa akin? Hindi na po natin kailangan tanungin ang Panginoon. Amen? Kailangan ko bang ibigay itong tracts na ito? Kailangan ko bang maging makilala nila ang Panginoon? Amen? Amen. Ibig sabihin, pag sumagi sa isip mo na kailangang sharean, yun na yun. Amen. 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 God gave them open vision. Amen. Paano tayo makikita ang vision ng Diyos sa buhay natin kung ating mga mata iba ang tuon ng ating mga mata? Amen? Amen. No po? Kaya nga, may kita po natin dito, nagampanan po nila yung pinapagawa ng Panginoon. Amen? Amen. They endeavored to go into Macedonia. Amen? At sila'y nagtungo sa Macedonia. In verse number 11, therefore losing from Troas, we came with a straight course to Samothracia, and the next day to Neapolis, and from thence to Philippi, which is the chief city, part of Macedonia, and a colony, and we were in that city abiding certain days. Sila nagtungo sa Macedonia, verse 13, and on the Sabbath, we went out of the city by a riverside. On the Sabbath day, lumabas sila, pumunta sila sa riverside, where prayer was wont to be made, and we sat down and spake unto the woman which this resorted thither. At madaling salita po, pumunta sila sa riverside, sila'y nag-soul winning. Amen? At nung sila nag-soul winning, may na-meet silang isang babae, verse 14, and a certain woman named Lydia. Amen? Sino po si Lydia? A seller of purple of Thyatira. Isang business woman. Amen? Which worship God, heard us, nakinig sa pangangaral ni Apostle Paul, whose heart the Lord opened. Amen? Whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Number 2, after they got the open vision, amen, the Lord opened the heart. Amen? Kaya nga hindi dapat tayo matakot sa soul winning. Amen? Ang Diyos ang magbubukas ng kanilang puso. Gaano man yang katigas, gaano man yan yung itsura niya na parang mahirap kausapin. No, minsan tatakot ka sa isang tao, parang hindi ata makikinig to ah. No, lalo na kung malaking malaking katawan, tatakot kang sharean. Kaya nung sharean mo, pagdating ng prayer, umiyak. Akala ko malaki katawan ito. Pagdating ng prayer, umiyak. Amen. The Lord opened the heart. Amen. Apostle Paul obey God's vision. Sinunod ni Apostle Paul yung vision ng Panginoon. Ano yung vision ng Panginoon? Pumunta sa Macedonia at mangaral ng salita ng Diyos. Ano naman ang ginawa ng Diyos? The Lord opened the hearts of people to listen to the Word of God. Kaya maraming takot sa ating mag-soul winning kasi iniisip mo yung sasabihin ng tao. Baka marami siyang tanungin.
Baka debatihin ako. Baka pagtawanan lang ako. Pero dito po, ano nangyari? Sabi ng Bible, the Lord opened, whose heart the Lord opened. Amen? Binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia upang makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? She became submissive to the Word of God. Amen? Anong sabi sa verse number 15? And when she was baptized, amen? Sumunod na siya sa tubig ng bautismo. Bakit siya sumunod sa tubig ng bautismo? Because, sabi dito sa verse number 14, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Meron siyang attentiveness to listen to the Word of God. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo'y attentive, makinig na salita ng Diyos, ang sunod po niyan, magiging obedient tayo sa salita ng Diyos. Amen. Kaya minsan hindi po tayo makasunod sa salita ng Diyos. Hindi natin magawa o ma-apply yung salita ng Diyos kasi hindi tayo attentive sa salita ng Diyos. Amen. Pero si Lydia po, hindi siya nagdalawang isip sumunod sa tubig ng bautismo. Hindi siya nagdalawang isip makinig na salita ng Diyos. Amen? No po? Kaya nga sabi ng John 8:47, bilang isang mananampalataya, ay meron dapat tayong kagalakan makinig ng salita ng Diyos. John 8:47, he that is of God heareth God's word. Amen? Ang totoong sa Diyos, ang totoong anak ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kung sinasabi po nilang mananampalataya sila at wala na silang pakikinig ng salita ng Diyos, o matagal na sila hindi nakapakinig ng salita ng Diyos, meron pong questionable yung kanilang kaligtasan. Kasi ang totoong sa Diyos, ang totoong anak ng Diyos, naghahanap yan ng salita ng Diyos. Kahit minsan matagal ka na, minsan po dumadaan talaga tayo sa panghihina. Minsan dumadaan tayo sa pagbabackslide. Amen? Minsan mawalan ka talaga ng gana. Pero kung totoong anak ka ng Diyos, babalik ka. Magugutom ka. Mauuhaw ka. Matagal na akong hindi nakapagsimba. Matagal na akong hindi nakakain ng spiritual food. Kailangan ko ng salita ng Diyos. Amen? Parang yung kahapon, nagpagasolina ako dyan sa Shell. No? Hindi ko alam. Atin sana ngayong gasoline boy dyan eh. Nagtanong ng address. No? Saan po ba yung address ng church nyo? Sabi ko, dyan lang sa La Jolla. Kasi matagal na kasi akong hindi nakakapag-simba. No? Nagugutom na yung aking spiritual. Amen? No? Pero hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Amen? Sabi ko lang sa kanya, nakalimot ka na. Kasi sabi ng Hebrews 10:25, not forsaking the assembling. Amen. Ibig sabihin, pag wala ka sa assembly, nakalimot ka na. Amen? Kaya nga po, anong po nakita natin dito kay Lydia? She became submissive to the Word of God. She became surrender to the will of God. Anong sabi sa verse number 15. And when she was baptized and her household, she besought us, saying, if ye judge me to be faithful to the Lord. Buriin mo, bagong ligtas, bagong mananampalataya, ang gusto niya agad maging tapat sa Diyos. Amen? Ngayon, tayo matagal na sa gawain ng Panginoon, parang nawawala yung excitement natin sa Panginoon. Kaya nga pag nawawala yung excitement mo sa Panginoon, isipin mo yung time na ikay bagong ligtas. Gaano tayo kasigla, gaano tayo kainit sa gawain ng Panginoon.
Hindi lamang po siya ay nag-surrender sa will ng Panginoon, but she became support to the work of God. Amen. Sinuportahan niya ang gawain ng Panginoon. Ano po sabi sa verse number 15? Sabi po dito, if ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there. Buriin mo yan, meron siyang desire to serve the Lord. Kaya nga ang tunay na ligtas, meron siyang desire maglingkod sa Panginoon. Amen? Bakit po nagawa ni Lydia ito? Because meron siyang open heart. The Lord opened her heart. Alam niyo po, sa paglilingkod sa Panginoon, napakalaga na mayroon po tayong maayos na puso. Mahirap maglingkod sa Panginoon kapag hindi tama ang puso natin. Alam niyo po, pag hindi tama ang puso natin, apektado yung attitude natin. Lalo na kung ikaw ay nasa ministry, kapag hindi tama ang puso mo, apektado yung ating attitude. Amen? Papunta mo na simbahan, hindi ka na ngumingiti. Kasi may problema yung puso. Amen? Apektado yung iyong action. Apektado yung mga goal natin. Amen? Apektado yung ating pagbibigay. Amen? Kapag may problema ang puso natin. Kaya dapat prayer natin sa Panginoon. Panginoon, kagaya ng prayer ni David in Psalms 51. Anong prayer po ni David? Psalms 51. Ano sabi po niya dito? Psalms 51 verse 10. Sabi po dito, create in me a clean heart, O God. Kasi kapag hindi po maayos yung puso natin, ano yung po kasunod niya? Renew a right spirit within me. Pag hindi ayos yung puso natin, sigurado hindi rin ayos yung ating espiritu. Amen? Kaya every time na tayo gagawa sa gawain ng Panginoon, every time na tayo magmi-ministry, every time na tayo ay gagawa ng mga bagay para sa Panginoon, ang prayer natin, Lord, create in me a clean heart. Amen. And renew a right spirit within me. Amen. Amen? Kaya minsan po, ang paglilingkod natin sa Panginoon ay matamlay. Minsan ang paglilingkod natin sa Panginoon ay parang walang gana. Minsan ang paglilingkod natin sa Panginoon ay malungkot. Dahil may problema yung ating puso. Amen. Create in me a clean heart, O God. Amen? Kagaya ni Lydia, binigyan siya ng Panginoon ng clean heart. Binigyan siya ng Panginoon ng open heart. Nakita niyo yung spirit ni Lydia? Gusto niya nang mag-serve sa Panginoon. Amen? Gusto niya nang magamit sa gawain ng Panginoon. Amen? And number 3, the last. Not only open vision, open heart. Verse 15. Sabi po dito, and when she was baptized in her household, she besought us, saying, if ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house. Number 3, open home. Bukas na ang kanyang tahanan. Amen? She did not only open her heart, but she opened her house for the Lord. Amen? Ibig sabihin po niya, she is willing to give what she has. Amen? Kung maari po, come into my house. Binuksan niya na yung tahanan niya. Amen? Kaya nga po, bakit niya binuksan yung tahanan niya? Para sa gawain ng Panginoon, para sa Panginoon, because she has burden to her household.
Binuksan niya yung kanyang tahanan kasi meron siyang burden sa kanyang family na ang kanyang family ay maligtas din. Amen? Kaya ano pong nangyari? Nung masyaran po si Lydia doon sa riverside, hindi lang po inisip niya na siya lang saved, siya lang ang baptized. Sabi niya, kila Apostle Paul, punta kayo sa bahay. Meron akong mga anak doon. Meron akong mga kamag-anak doon na nakatira doon sa bahay namin. At gusto ko rin silang maligtas. At sabi ng Bible, verse number 15, and when she was baptized, hindi lang siya. Ano sabi po? And her household. Amen? She has desire to bring the gospel to her house. Burihin mo yan, come into my house. Amen? Binuksan niya ang kanyang tahanan upang ang kanyang pamilya ay makakilala sa Panginoon. Amen? Nawa po, ganun din po tayo. Bukas ang ating tahanan para sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga po, salamat sa mga kapatiran na bukas ang kanilang tahanan para maging daluyan upang maraming maligtas. Amen? She opened her house for the Lord. Amen? Kagaya ni Priscilla and Aquila, ang kanilang tahanan ay naging church house. Pero mo yan? Naging simbahan, yung tahanan ni Aquila and Priscilla. Amen? May kantahan. Amen? May awitan. May pagbibigayan. Amen? May preaching. After preaching, mayroong fellowship. Amen. No? At hindi lamang po si Priscilla and Aquila ang nagbigay ng tahanan. Si Barnabas, hindi lang po bahay ang binigay niya. In Acts chapter 4, having land. Amen? Land. Di tingnan lang kung gaano po kalaki ang lupa ni Barnabas. Ibinigay niya sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen? The plan of God for mission. Kung hindi sumunod si Apostle Paul, amen? Kung hindi sumunod si Apostle Paul sa vision ng Panginoon, makakarating ko po kaya siya sa Macedonia? Mamimit po ba niya si Lydia? Amen? And after po ng story na ito, nakulong sila Apostle Paul. Amen? Nakulong sila. At naligtas yung mga jailor. Pati yung pamilya ng jailor, naligtas. Yung pala, merong plano ang Diyos. Amen? Hindi sila natuloy sa Asia. Hindi sila natuloy doon sa plano nila dahil merong ibang plano ang Diyos. Amen? Amen? Kung hindi sinunod ni Apostle Paul yung vision, hindi maliligtas si Lydia at ang kanyang pamilya. Hindi sila ligtas. Yung jailor hindi naligtas. Amen? Kung hindi sumunod ang ating pastor sa vision ng Diyos na magsimula ng gawain dito sa Imus. Amen? Nasaan po kaya tayo ngayong gabing ito? Amen? Na isang araw, kinausap ng Panginoon ng ating pastor, come into Imus. Amen? Nandoon si AJ Bravo. Andyan yung Tagayon family. Andyan ang Dabalos family, Gomaro family, Persia family, Anapi family, Manuel family, Ison family, ano pa? Gray family, Bernades family, Cagayan family, and Megano family. Ano pa? Sino pa? Daet family. Alparo family. Patricio family. Orlina family.
Madarang family. Sino pa? Manuel family. Dalawa Manuel natin, dalawa na po 'yon. Magpantay family. De la Cruz. Ano pa? Umali family. So, ngayon ang bira. Ano pa? Yung magpantay family, no? Wala pong Barona family. Racoma family. Colarina family. Donato family. Resco family. Kabisado ni Ron, pa. Wala tayong dito, prayer list para may isa-isa natin. Naalala ko po dati, no, nung nagsosolwini pala kami dito, may kasama akong taga Manila, si Brother Santi, no po. Habang kami sosolwini kami sa buhay na tubig, meron kami nakitang barracks. Yan. Sabi ko, Brother Santi, pasukin natin yung barracks. Di, huwag na, baka walang tao dyan. Di, tingnan lang natin. Bigyan lang tayong trucks. Pasok kami sa barracks at na-meet namin doon si Ate Sel, magpantay. Tsaka si Mary o si Gladys. At sineran po namin sila ng gospel. Amen? At pinalo up po nila pastor. Amen? Amen? No, marami po tayong mga story dito. Amen? Just Ate Gloria, no? Nagsimula lang po yan sa school nila Brother Fernan. Nakita nila yung classmate nila si Althea sa picture. Tama, no? Tama ba? Brother Fern? Nagpa-picture si anak na Tirosel, si Althea, na background ay Baptist. Sabi niya, Brother Fernan, Baptist ka pala. Amen? At nakarating po sila dito. Yan, hanggang na po natin ng Gomaro. Ayan, hanggang sa Tuklong. Amen? Nandyan yung mabunga natin, sila Bembem, yan, sila Jay. Marami na po, amen? Bakit po? Dahil po sa isang vision ng ating pastor, ng Panginoon sa ating pastor. Meron pong si BBC Imus. At marami pong binuksan na puso ang Panginoon sa lugar na ito. Amen? At marami rin pong binuksan na mga bahay. Bukas ang mga bahay sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga mga kapatid, bawat isa sa atin may vision ang Diyos. Amen? Kapag sinunod natin yung vision ng Diyos, maraming mga puso ng tao ang bubuksan ng Diyos. At marami ring bahay bubuksan ng Diyos. Amen? Siyempre, pag maraming bahay, marami ring fellowship. Amen? Kaya po, pag Bible study, 3 bahay, yung Bible study, yung pinakauling bahay, yung kawawa, di namin kaya ubusin. Amen? Bakit po? The Lord opened the heart. At bawat isa rin po sa atin, pwedeng gamitin ng Diyos. Saang area ka nilagay? Area 1, Area 2, Area 3, Area 4. Pwede kang gamitin ng Diyos. At marami pang Lydia ang madadala natin sa Panginoon. Tayo po manalangin, dakilang Diyos. Salamat po sa mensahe na pinarating niyo po sa amin. The plan of God for mission, Panginoon. Nagsimula lang po ito sa isang vision na pinakita niyo po. Wala pong si BBC Imus kung wala po kayong binigay na vision sa aming pastor. At wala rin pong mga puso na bubuksan at mga family, mga tahanan na magbubukas upang maligtas. At hindi lang po maligtas, kundi
magamit, Panginoon, sa gawain po ninyo. At alam ko po, Panginoon, bawat isa sa amin, meron din po kayong vision sa bawat isa. At ang vision nyo po sa bawat isa ay kami po ay gamitin nyo sa ikaliligtas pa po ng maraming kaluluwa. At huwag nyo pong hayaan na ang vision na nilalagay nyo po sa puso namin ay i-reject po namin. Huwag po namin pansinin. Dahil marami po ang nag-aantay. Kagaya po ng pinakita nyo po sa vision kay Apostle Paul, come into Macedonia and help us. Sa papapatuloy po na ating invitation, tawagin po natin ating pastor. Amen. What a great message tonight. Amen. Kaya napakalaga ng vision natin to see the plan of God. Ang dakilang plano ng Diyos. God is not willing any should perish, but all should come to repentance. And everything start with a vision. Sabi nga ng Biblia, for without vision, the people perished. Kung wala kang vision, kapatid, your loved ones will perish. Your friends will perish. Your neighbor will perish. The people perished kung wala kang vision. Ano ang vision mo ngayon? Ano ang plano mo? Paano maligtas ang iyong mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon? These people will go straight to hell for without vision. For Christian without vision. What we need is to open our heart. Buksan natin ang ating puso. It takes burden to reach our loved ones. It takes compassion. It takes love para maabot natin ang mga kaluluwa sa Panginoon. Sige po. That's what we need, mga kapatid. At nawa maging bukas ang ating tahanan sa Ebanghelyo. Bakit hindi natin ipagamit ang ating mga tahanan to invite our friends, our neighbors, our loved ones to share the gospel at gamitin mo po ang ating tahanan doon para mahayag ang Ebanghelyo ng Diyos. Sige po, katulad ni Lydia, ginamit siya ng Panginoon. So if the Lord will speak to us through this message, habang tinutugtog ang itpanyaya, kinausap ka ng Diyos. Isipin mo kung walang inilagay na vision ang Diyos sa puso ng lingkod ng Diyos, wala pong taong maligtas. Sige po, how about us? We need to open vision. Sige po, makita mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Ang plano ng Diyos kung bakit ka iniligtas ng Panginoon para magamit ka sa ikaliligtas ng iba, to reach others, to reach your friends, to reach your classmate, to reach your office mate, to reach your loved ones, to reach your neighbor. What we need is vision. Sige po, nakita mo ba? Kung hiramin mo po ang vision ng Diyos, makita mo ang mga kaluluwa nakapahamak sa impyerno. Katulad ng ating Panginoon, when Jesus saw the multitude, He was moved with compassion on them because they are like sheep gone astray. Sila ay ligaw patungo sa kapamakan. Sino po ang inintay? Hindi po ang kulto ang inintay, ikaw ang inintay. Dapat makita mo ang kalagayan ng tao na wala sa Panginoon.
Sila ay patungo. They are in the way going to hell. And they will spend their whole life, their soul in hell forever, for eternity, forever and ever. They will tormented day and night forever. Ay kung kamag-anak mo yan, kapatid mo yan, kaibigan mo yan, dahil wala kang vision, sila ay mapahamak sa impyerno. At isang araw, pananagutan natin yan sila sa Panginoon. Bawat kaluluwa na nakakonek tayo sa kanila, pananagutan mo yan, kapatid. Kakailangan mo yan. Buksan mo ang vision mo, buksan mo ang puso mo, buksan mo ang tahanan mo para sa gospel, para sila maligtas. Sige po, why not come in the altar? Diyan sa kabila, sige po, punta ka sa altar, kausapin ng Panginoon. Sige po, bakit hindi ka maghanap sa linggong ito ng kaluluwa na maligtas, mabaginan ng salita ng Panginoon? Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for a great message again tonight. Thank you for our great service this morning. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, O God. Thank you for our visitor tonight, O God. Thank you for our visitors this morning. Salamat, Panginoon, sa mga kasama namin sa online. Salamat po, Panginoon, pinalaan mo kami. Bigyan mo kami ng vision. Kung saan man kami naroon, Panginoon, makita namin ang kalagayan ng tao na sila mapamak sa impyerno. And we need burden, compassion, heart for soul. Maraming salamat muli, Panginoon. Nawa sa linggong ito, mayroon kaming madala sa inyo. At magkaroon sila ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Gamitin mo po ang aming buhay sa linggong ito para mag-akay ng kaluluwa. Salamat po, O Diyos, sa inyong mensahero yung ginamit. Thank you for great revival tonight, O God. Salamat po sa manak niyo lumapit. Bless their commitment, O God, to you. I bring back all the glory and honor to thy name. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. What a great message tonight. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Kaya malapit ng Panginoon darating. Amen. We need to double time to have vision, to have heart for soul. Amen. Amen. No, makita natin ang kalagayan ng tao na wala sa Panginoon. Amen. We are not populating church. We are populating heaven. Amen. Amen. Mas maganda. Oo, kahit konti lang tayo simbahan, pero marami tayong madala doon sa kalangitan. Amen. Praise the Lord. Oo. Kaya salamat sa Panginoon. Ang langit ay masaya pag mayroong isa tayong naakay na kaluluwa sa Panginoon. Amen. What a great message tonight. Amen. Alright, dadako po tayo sa ating pagbibigayan, sa ating evening service offering. Tawagin po natin ang ating usher. Amen. Mga hindi pa nakapag-ano ng fill up sa first fruit, if you want to commit your first fruit, now kindly ask our usher.
nakapagprenta po tayo. Amen. Tayo po ay manalangin para sa ating pagkakaloob. Dakilang Diyos sa mga nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa mga mensahe po namin napakinggan, Panginoon. Salamat po sa iyong biyaya, Panginoon. Ngayong araw, Panginoon, thank you po sa revival ng mensahe. Salamat po, Panginoon. Ang dalangin po namin sa aming pagbibigay, Panginoon, kayo po ang maluwalhati sa aming pagbibigay. Bigyan niyo po ang mga kakayanan ng mga anak. At we pray, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng cheerful hearts para sa aming pagbibigay, Panginoon. At dalangin po namin ang mga blessing, mga offering na maligom sa gabing ito. At we magamit sa inyong kaluwalhatian,